Jaeyong, nandyan ka ba? Jaeyong, panaginip lang pala. Simula nung maging paralitiko, hindi ko na siya nakita. Ma! Ma! Maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga ginawa yon. Ma, di naman mukhang sinasadya ni Ed. Pabayaan na natin. Six na. Ang cute-cute mo, inago mo ang yaman. At karangyaan. Xiaoro, mabait ka masyado. Malas, huwag kang mamatay dito. Dali, ilabas na natin para walang gulo. Tignan mo, gulo-gulo na ang basement. Pahinga ka na, ma ako na bahala kay Ed. Huwag mo nang kausapin. Ma! Huwag kang mag-alala, ma. Anong tinitignan mo? Makinig ka, akin na ang nanay mo ngayon. Ako na lang ang may-ari ng pamilya Tsue. Suru! Demonyo kang walang utang na loob. Ed ko, may hindi ka pa alam. Pinalitan ko ang blood test natin. Pero di na yon importante sa kanila ngayon. O, nga pala. Si Jaeyong, gusto ko siyang makita. Akala mo mahal ka ni Ji. Pero di ka man lang inamin bilang girlfriend. Hindi yon totoo. Tignan mo. Ikakasal na kami. Jaeyong. Niloko mo rin ba ako? Xiaoro. Di ka pa natuto. Xiaoro, bago siya mamatay. Narinig niya lahat. Ang sakit siguro. Tita, tulungan mo ako. Nagkakamali ka, kapatid ko siya. Hindi ikaw. Magkakasabwat kayo. Hindi ko kayo palalampasin. Takot na takot ako. Ed. Kahit sa susunod na buhay, hindi mo pa rin ako matatalo. Ang sakit. Nararamdaman pa rin ba ang sakit kahit patay na? Miss, okay ka lang ba? Tito Chen. Buhay ka pa pala? Ano nang nangyari? Ito yung aksidente 3 taon na ang nakalipas. Nabuhay muli ako. Chouts. Ang likod ko. Kaya pala noon dahil sa pagtulak niya. Ang sugat ko sa gulugod tuluyang naparalisa. Hindi na muling makakatayo. Chouts.
Sinampal mo ako. Pinsan, ikaw pala yon. Paano kayo nagmamaneho? Miss, kanina bumagal na kami, pero ang sasakyan ng mga leng, tumama pa rin sa amin. Parang walang bala, na umiwas sa amin. Matanda, anong sinasabi mo? Ikaw mismo. Matanda ka na, kailangan ng sistema maneho. Natatakot bang laman ng mga sulit? Wala kang silbi. At hindi ka naalagaan? Binibining leng, ikaw. Anong ikaw? Karapat dapat ka bang kausapin ako? Tito Chen, pumunta ka muna sa ospital. Ako na ang bahala rito. Miss, ikaw. Okay lang ako. Pinsan, kung okay ka lang, magbayad ka na lang ng bagong sasakyan. Kung ganon, yung sampal kanina, talagang hindi sinasadya. AME, si Tsuetsu pa kaya, may utak bang lumaban? Sinusunod lang naman ang gusto natin. Buti pa ang kapatid, matalino. Sundin na lang ang sinabi mo. Aalis na muna ako. Ipadala na lang ang bagong sasakyan sa bahay namin. Sandali. Anong ibig mong sabihin? Ang sasakyang ito, regalo sa akin ni Lolo noong ika-negatibo 15 kong kaarawan. Sinasira mo ito, syempre kailangan mong magbayad ng kapareho. Nasasakyan. Sisi ako, hindi kita natamaan ng husto. Kung wala ka namang nangyari, sa insurance na lang. Hindi pwede. Malinaw na aksidente lang to. At saka, sa kalsadang ito, walang CCTV. Sa tingin ko, hindi ito aksidente. Mukhang planadong pagpatay. Ang sasakyan nitong dalaga, hindi man lang niya pinindot ang preno. At direkta itong nabangga. Kalokohan yan. Sino ka ba? Ang aking dashcam ang pinakamagandang ebidensya. Ito ay usapin ng aming pamilya. Ano ba ang pakialam mo? Syempre pwede siyang makialam. Dahil, siya ang aking nobyo. Ikaw. Nandito na ang testigo at ebidensya, malalaman ito ni Lolo. Hindi ko kinakalimutan ang regalong binigay niya, may taong talagang gustong patayin ako. Palagi naman siyang sumusunod sa akin sa lahat ng bagay. Ano nangyari sa kanya ngayon? O kaya, hayaan natin na ipausapan ni Lolo sa tatay mo kung paano ka magbabayad ng pinsala. Hindi pwede malaman ng ibang tao ang bagay na ito. Sige, magbabayad na lang ako. Hindi na ako yung tangang babae na basta-basta mong ginagago. Mabuting kong kapatid. Ayos ka lang ba? Grabe ang ganda ng mukhang ito. Pinagloko ako nito ng matagal. Hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon na suklian ang kabutihan mo? Sige, wag na lang. Tara, gamutin muna natin ang sugat mo. Ganito ka ba pala nagbabayad ng utang na loob sa tumulong sayo? Sa unang pagkikita, Hindi mo man lang alam kung sino ako. hindi mahalaga. May tapang ka. May pakiramdam na pamilyar ka. Kanina sinabi mong boyfriend mo ako, hindi mo naman ako itinanggi eh. Nang matapos na ni Pilipina ang pagbabayad ng utang na loob, iniwan niya ako at umalis. Ako ay bumalik na. Halika, pasok ka. Mahal, nakauwi ka na. Kaninong anak ito? Anak ng malayong kamag-anak namin sa probinsya. Wala na ang mga magulang niya. Nakakaawa, kaya ko siya dinala dito. Nagkataon lang, ang batang ito at ang ating anak na si Xiao Tsui. Isang araw ipinanganak. Inazhao, dalhin mo siya agad sa ibaba at linisan mo. Ano ang pangalan mo? Xiaoro. Kamusta, kapatid na Xiaoro, huwag kang matakot. Ako si Xuexu, ito ibibigay ko sa iyo. Sino iyan? Xiaoro, ano ang kailangan mo? Ete, ang laki ng kwarto mo. Eh di matulog ka na lang dito sa akin. Impossible.
Ete, siguradong ayaw mo sa akin. Ano? Ano ba, hindi naman. Bata pa lang, matalino na talaga. Ngayon, hindi ka man lang dumalaw kay Lolo. Lolo, malapit na ang graduation exam. Pagkatapos, pupuntahan ko kayo. Mag-aral kang mabuti. Hindi ko kayo bibigin. Sa party ng pamilya G sa susunod na araw, magpakita kang maayos. Sa proyekto nila sa Haicheng, walang magsasalita. Kung sakaling ikaw ang magmana ng negosyo ng pamilya Tsue, Party. nakakahiya talaga. Kawawa naman, tingnan mo siya. Lolo, pwede bang hindi na ako sumama? Bakit ka ganyan? Ang iyong. Bakit hindi kita nakikita sa school? Muntik ko nang makalimutan ang estado niya. Gusto mo bang makuha ito? May kondisyon. Ayoko na, bumaba ka. Anong ginagawa mo? Ayoko ng one night stand. Gusto kong laging nakakontak sa'yo. Gusto mo ako? Ayaw mo. Hulaan mo. Sige, gagamitin kita ulit. Saan tayo pupunta? Ihahatid kita sa bahay. Ang aga-aga, ganyan ka na. Ako. Dahan-dahan lang. Saan ka naman pupunta? Bukas na ang graduation exam. Kumusta ang paghahanda? Ete, nanguna na naman ako sa klase ngayon. Bakit hindi? Ako na lang ang mag-exam para sa iyo bukas. Kahit mas bata ako ng 1 taon. Alam ko naman lahat ng lessons mo. Hindi mo kailangang patunayan ang galing mo sa ganitong paraan. Ayos, pwede itong paraan. Tatay, alam mo ba, kapag nahuli sa pandaraya sa exam, hindi na ako makakapagtapos magpakailanman. Nalulunod ka na sa katandaan, tatay. Ang school na ito, pagmamay-ari ng pamilya G. Paano nila tatanggapin ang isang babaeng may bahid dungis bilang manugang? Nanay, ibig sabihin ba nito? Pakakasalan ni ate ang binata ng pamilya G? Siyempre. Ang pinakamalaking G-clan sa buong lungsod, ang anak ko lang ang pwedeng magpakasal. Sampung minuto na lang bago mag-oras, bilisan nyo. Heto na, 3, 2, 1. Ilabas nyo ang mga cellphone nyo. Sige. Lahat ito sagot. Diskwalipikado sa exam ikaw, lumabas ka. Hindi ako nandaya. Matigas ang mukha mo ah. Sige, tingnan natin. Sino ang nag-text sa'yo? Pasensya na po, ma'am. Kapatid ko po ang nagpapatulong. Patawarin niyo na po siya ngayon. Ayaw mo pang aminin? Aminin mo na. Sabi ko na, hindi ako nandaya. Financial Tech exam ito, wala namang saysay. Nagumamit ako ng sagot sa ibang subject para mandaya. Impossible. Nagkamali ako. Art appreciation. Tsue-tsue, huwag ka nang umasang gagraduate. Tama, walang kinalaman. Pero, exam 2. Ginulo nyo ang klase. Kanselado rin ang score nyo. Hindi mo pa nga iniimbestigahan, bakit kanselado agad score ko? Kung gusto mong masave ang score mo, may isang paan. Ano? Gusto mong maglagay ako? Ikaw, ang ingay mo. Kanselado ang score. Lumabas ka ngayon din. Sa tingin ko, ikaw ang dapat lumabas.
Ji Xiao, ikaw? Bakit ka nandito? Yung magkapatid. Narinig ko lahat. Pangingikil sa estudyante, pag-abuso sa kapangyarihan. Tanggal ka na. Ako? Tungkol sa'yo. Warning. Ete, pakiusap, tulungan mo ako. Natatakot lang ako, baka hindi ka makagraduate. Tinutulungan kita. Tumahimik ka. Ikaw na ang magpaliwanag kay mama at papa. Suitsue, maghintay ka. Hindi ako titigil dito. Huwag kang papasok. Jay Xiao, hinahanap mo ba ako? Paano mo nalaman? Tulungan mo na naman ako. Ngayon, paano kita mababayaran? Sige, huling paggamit ko na to sa'yo. May mukha ka pang bumalik? Ang hindi mag-aral na mabuti ay isa na lang. Naging masyado pang bastos. Saan mo ba ipinapahiya ang mukha ng pamilya nating Tsue? Hindi kaya umabot sa top ng grade, tapos sinisiraan pa ako ng kapatid kong ito na nandaya sa exam. Ete, ikaw ang humingi ng tulong sa akin. Tsietsu. Sa grades mo, gusto mo pang graduate. Panaginip lang yan. Lumuhod ka. Hindi ito peke, lahat ay markang A, at isa pang honor graduate. Impossible. Sa nakaraang buhay, siniraan mo ang pangalan ko. Ngayong pagkakataon, hindi na kita papayagang manalo. Ayos, hindi ako nabigo sa anak kong si Tsuijing. Xiao Tsue, paano mo nagawa yan? Tatay, nanay. Hindi pa ninyo alam, si Xiaoro ang nagplano ng pandaraya. Binigyan siya ng parusa ng paaralan. Ano? Ma. Pa. Hindi ganoon ang sinabi ni Ed. Ako ay talagang napagbintangan. Sige na, bata pa naman yan. Xiaoru, sa mga susunod mong gagawin, dapat may limitasyon ka, alam mo? Opo. Kakaiba, kahit anong kasalanan ni Xiaoro. Laging ipinagtatanggol siya ni tatay. Ay sige na, wag mo nang guluhin ako sa mga nakakainis na bagay. Xiao Tsue, mag-ayos ka na. Dadalhin kita ni nanay para pumili ng gown sa party natin. Dapat magpakita ka ng maganda, dapat mapukaw mo ang atensyon ng pamilyang Ji. Tara na. Halika, tumayo ka. Tsue, minaliit kita, huwag kang magmadali. Ang magandang palabas ay nasa huli pa. Ma, Hindi, palitan mo, madam. Lahat ng gown namin ay nandito na. Maganda naman ito. Yan ay custom-made ng aming may-ari, hindi ito nabibili. ma, kahit alin dito ay okay na. Tumahimik ka. Gusto mo pa bang magnegosyo? Ipakausap mo sa akin ang may-ari nyo.
Ma, sa tingin ko, maganda na ito. Hindi ito sapat para makapukaw. Ginang, pasensya na po kanina. Utos po ng boss namin. Pwede nyo pong subukan ang gown na ito. Mabuti naman at naintindihan ninyo. Samahan mo ang binibini sa loob. Halika, binibini. Kapag nakapag-asawa si Chao Tsue sa pamilya Ji, matatakot sa akin ang buong lungsod ng Yunsi. Sino ito? Ang tagal nating hindi nagkita, Yunru. Yunru, nandito ka pala. Naghahanda ka ba para sa party ng pamilya Ji? Dito lang kami, nag-ikot-ikot. Hindi tulad ninyo. Ma. Okay. Narinig ko, nakakuha si Chao Tsue ng Outstanding Graduate Award. Dapat nga siyang bigyan ng magandang pabuya. Hindi tulad ni Leng Shuang namin. Malapit nang magpakasal sa pamilya Ji. Kaya dapat ang pinakamaganda ang gamitin. Ma, 2 bisis pa lang naman ako nakipag-date kay Ji Xiao. Huwag na po kayong magsalita dito. Baka mainggit ang iba, anong gagawin natin? Si Jeyong ay may kinalaman din sa kanya. Naiinis ako sa inyong 2 dukha. Halika, magpalit tayo ng damit. Chietsu. Magkita na lang tayo sa party. Walang hiya kang bata. Darating din ang panahong iyakan mo ito. Pamilya Jiyon, ang pinakamakapangyarihan sa buong Yunsi. Anong karapatan ni Liu Di para makipagtalo sa akin? Xiaots, ano man ang mangyari sa party na ito, kailangan mong akuin ang atensyon ni Ji Xiao. Ma, hindi naman po talaga pangit ang estado ng pamilya natin. Anong alam mo? Kung ikukumpara ang pamilya natin sa pamilya Ji, maliit na pamilya lang tayo. Kung hindi ka akyat. Mga tulad ni Liu Di, sa bandang huli, luluhuran ako nito. Ma, sinadya lang nila kayong galitin. Huwag niyo na pong isipin. Anak ko ba talaga ang nagsasabi nito? Huwag na po ninyo akong pilitin. Hindi ako magpapakasal kay Jeyong. Kung ganoon, hindi ka karapat-dapat maging anak ko. Ngayon ko lang nalaman. Ako pala ay piraso lang sa larong pampolitika mo. Alam mo ba na papatayin mo ang iyong anak sa ginagawa mo? Nagkita ulit tayo. Bakit nandito ka? Ito bahay ko. Ah, Maganda naman ang gown. salamat. Ikaw naman. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Ma, nakauwi ka na. Kung ayaw ni Xiao Tsue na magpakasal sa pamilya Ji, itong bata. Hindi pa kita napagmasdan ng mabuti. Ang ganda-ganda mo pala, Xiaoro. Gusto mong maging anak ni Mama. Dapat sundin mo lahat ng sinasabi ko. Siyempre naman. Ano man utos ni Mama, gagawin ko. MMAMM. Mabait. Sira-sirang kama, ang tigas. Bakit si Tsue ang nakatira sa magandang kwarto? Ako dito lang sa sira-sirang kwarto ng katulong. Sabi ni Mrs., sasama ka sa party ng pamilya Ji. Ito ang gown na inihanda para sa iyo. Ayos, alam ko na. Teka, Zhaoma. Nagmamaldita ka ba sa akin, second miss? Huwag mo naman akong pahirapan. Huli na ang lahat ng pagsusori. Sinira mo ang gown na inihanda ni Mrs. para sa akin. Paano mo babayaran, second miss? Ito naman, ikaw ang naggupit. Paano naman, Zhaoma? Sino ang maniniwala sa iyo? Alam ko na, may nag-utos sa iyo na sirain ang gown.
Para hindi ako makapunta sa party ng mga G, second miss. Huwag mo akong pagbintangan. Siguro mahal itong gown. Di mo kayang bayaran. Pero kung aminin mo, na si Tsuetsue ang nag-utos sa iyo, baka pag-isipan ko, na ipagtanggol ka kina papa at mama. Second miss, hindi kita tutulungan na siraan si miss. Walang CCTV sa kwarto ko, kaya magbayad ka agad ng kaparehong gown o kaya testigo kalaban kay Tsuetsu. Mukhang mas madali ang pangalawa. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Miss, siya mismo ang naggupit ng damit. Zauma, lumabas ka muna. May sasabihin ako sa kanya. Kahit may recording ka, sasabihin kong fake iyan. Maniniwala si Papa sa akin. Pinagtatanggol ka ni Papa, si Mama? Ayaw mo namang pumunta sa party, tinutulungan kita. Kung gusto mong siraan ako, sige. Paalala lang, hindi sa iyo ang gown na ito. Kay Mama ito. Gusto mo akong siraan sa bagay na ito para lang mapilitan ang mga magulang na. Ikaw lang ang dalhin sa party, di ba? Alam kong mali ako. Naisipan ko lang yon ng sandali. Hindi na ako ulit, pangako. Hayan, nagsisinungaling ka na naman. Seryoso, alam kong nagkamali ako. Natatakot lang ako na sasabihin mo sa kanila. Gusto mong takpan ko ito? CJ, pwede. Pero kailangan sumunod ka sa isang kondisyon ko. Hindi pa nagsisimula ang party. Umiinom ka na agad? Ano sa tingin mo, yung babae, minsan aggressive, minsan naman cold? Ano ibig sabihin nun? Na-catfish ka. Ano yung catfish? Sino yon? Sabihin mo, nawala na ata kaluluwa mo sa kanya. Walang sinuman. Pinapangasiwaan ka ni Lolo sa party ngayon, di ba? Sabi nila, puro. Mga kilalang pamilya at ang kanilang mga anak na babae ang dadalo. Ingat ka, baka may magpumilit sa'yo pag marami kang ginulo. Sino ba kasing katulad mo? May responsibilidad sa pamilya G. Wala kang interes sa babae. Ikaw ba, nitong nakaraan, gumamit ang pangalan ko para makipag-flirt sa isang babae na silensyuang. Araw-araw na lang tumatawag sa akin dahil sa'yo. Yung anak ng biglang yaman? Niloloko ko lang yon. Paano ako magsiseryoso? At magiging kami? Ang punto, ginamit mo pangalan ko. Hindi ko naman kasalanan yon. Nang malaman ng babaeng yon na G ang apelido ko, ayaw na akong tigilan. Hindi ko pa nga naikakaila. Hais, huwag mong sasabihin kay Lolo ha, pakiusap. Yung usapin kay Lensyuang, ayusin mo na agad. Akala ng iba, ikaw pa ang kuya. Sej, alam ko na. Ano ba nangyayari? Palaging on time si Chiaotzu. Sa ganitong importanteng okasyon, late siya, nakakainis. Nandiyan na siya. Bakit suot mo yung gown ni Ed? Ma, sa tingin ko, mas bagay ito kay Xiaoru, kaya pinasuot ko sa kanya. Ibinigay na sa kanya. Chiaotzu, huwag na kitang pag-usapan. Sayang ang lahat ng pagod ko para sa'yo. Anong tinitignan mo? Maaga pa naman. Ang ganda-ganda ng suot mo, Xiaotsue. Isang gown lang yan, huwag mo masyadong isipin. Hindi lang siya nagalit, ibinigay pa sa akin ang gown niya. Ano ba talaga ang gusto niya? Ma. Anong gagawin ko? Hindi siya si Jeong. Siya ang panganay ng pamilya Ji. Si Jiming. Naloko ako. Nasaan ang utak mo? Kilalang kilala si Jiming bilang isang playboy ang magiging tagapagmana ng pamilya Ji. Si Jeong. Ma. Hindi ba't nakipagtalik ka kay Jiming? Ma. Niloko niya lang ako. Di ko talaga alam. Ma.
Umiyak ka ng umiyak, wala ring mangyayari. Tanga. Noon, ipinagmamalaki ko pa ang sarili ko kay Yunru. Ngayon, talagang pagtatawanan na niya ako. Ma, anong gagawin ko? Nagtatanong ka pa? Bakit ba ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Kailangan mong panatilihin si Jiming at mag-isip ng ibang paraan para malapitan si Jiong. Paano kung sa cocktail party? Magkagusto si Jiong kay Tsuetsu. Kung hindi natin makukuha, huwag din nilang asahan. Mag-isip ng paraan. Sirain ang babaeng yon. Sa paghahanda ng pamilya G ng cocktail party na ito, nagpapadala sila ng mensahe sa lahat ng pamilya sa lungsod. Ang magiging tagapagmana ng G Corporation ay ang bunso, si Jiong. Hindi ang panganay na si Jiming. Siguraduhin samantalahin ang pagkakataon, huwag magpadaig sa iba. Kakaiba, bakit wala yung mga yon? Chouts. Narinig mo ba ang sinabi ko? Narinig ko. Kahit sino, basta makakonekta sa pamilya G. Ayos na yon. Si Tsuetsu, ilang taon na rin ang nakalipas. Malaki ka na. Sino ito? Ito ang aking ampon, si Tsuero. Ah, ampon pala. MS Tsue, dumating na rin ang kapatid ko. Mamaya na lang. Ipapakilala ko kayo sa isa't isa. Sabi ni Papa, makipag-ugnayan ka pa sa mga taong ito. Makakatulong sa'yo. Narinig ko, marami kang koleksyon ng sikat na alak sa mundo. Iniisip ko, may oras pa para matuto sa'yo. Hindi ko inakalang interesado ka rin sa pag-ipon ng alak. Pumunta ka ng madalas sa bahay namin. Sakto, may 2 klase ng alak ako, palaging nalilito. Gusto ko sanang ipatingin sa'yo. Sek. Bakit ka ganyan? Mag-ingat ka. Pasensya na po, Mrs. Pupunasan ko po. Huwag na, huwag na. Yung ampon mong yan, kailangan pang turuan ng mabuti. Tingnan mo itong damit ko. Pasensya na po. Kilala ko ang may-ari ng isang high-end na boutique. Papuntahin ko agad. Magpadala ng isa para palitan mo. Huwag ka nang magalit, huwag na. Sabihin mo ang mga katangian niya. Hala! Ang daming magagandang babae ngayon. Hoy! Parang nakita na kita dati. Magkakilala ba tayo? Hindi mo naalala? Sa huling party. Hindi niya nakita. Muli, habang nakikipag-flirt, alis na naman. Ang lupit mo naman. Magkakilala tayo. CJ. Kaya ngayon, magpakilala na tayo ng formal. Ako si Jiong. Ah, ikinagagalak kitang makilala. Tsuetsu, huwag kang makipag-usap sa iba. Nagsiselos ako. Ang bilis mo namang natandaan ang pangalan ko. Bakit hindi mo suot yung gown na yon? Ginoong Jeyong. Medyo pakialamero ka. Kung ayaw mong mapansin, makinig ka muna sa akin. Sige, magsalita ka. Nababaliw ka ba? Parehong lugar ito. Ete, hinahanap ka ni Mama. Itong gown na ito, Parang pamilyar yung ginong ito. Siya ang bunso ng pamilyang J, si Jeyong. Kumusta? Ako si Tsuero, ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Tsue. alam ko yung pinasuspinde sa klase. Nakakaabala ba ako sa inyo? Hindi. Ikaw ang babaeng manloloko na humahalina sa asawa ko. Walang hiya. Lakas pa ng loob mong magpakita dito. Miss, mali yata ang pagkakilala mo sa akin. Umalis ka diyan. Kung ipagtatanggol mo siya, kasama ka. Ano pang hinihintay niyo? Sex na. Walang hiya. Bagbugin ng mabuti.
Sino ang nagkakagulo dito? Tara na, bilisan natin. Masakit ang maramdaman mong napahiya, di ba? Tsueru, ano ba nangyari? Nanay, anak mo kasi ang nagpakababa. Ikaw. Sa party ng pamilya Jito, bakit naman ang anak mo ang may problema? Tingnan nyo, ang anak ng pamilya Tsue, humahalina ng may asawa. Pinuntahan pa dito. Gagambalin ko ang bibig mo. Nakikita ng lahat. MRS Tsue, mas mabuting turuan mo ng maayos ang dalawang anak mo. Huwag nang magpakita para hindi mapahiya. Talagang usapin ito ng pagpapalaki. Paano kayo nakapasok? Ano ka ba? Ganyan kang makipag-usap sa nakatatanda? Ako si Jong. Wala akong naalala na inimbitahan ko kayo. Schwanger, batiin mo siyang Master G. Bilisan mo. Nanay, sino siya? Miss Tsu, ayos ka lang ba? Dalhin si Miss Tsueru sa ospital. Guardia, dalhin siya kung saan dapat. Bakit ako hinuhuli? Bitawan niyo ako. Ano? Dahil lang hindi ako nagpakagalang kayong Master G yung kanina. Ganyan ang pagtrato niyo sa bisita. Ang mga patakaran ng pamilya G. Napakawalang basehan naman. Hindi kami madaling lokohin gaya ng iniisip mo. Nahuli na namin ang mga taong yon kanina. Alam mo naman ang ginawa mo, di ba? Yung Master G, nabulag ako ng kasakiman. Hindi ko dapat ginulo ang party ninyo. Nagkakamali ako. Patawarin mo ako. Ete, nagkakamali ako. Tulungan niyo ako. Tsue, pakiusap, magsalita ka para sa akin. Magkamag-anak pa rin naman tayo. Magkamag-anak. Kaya bawat pumupunta ka, ninanakaw mo ang gamit ko. Ikaw, Si Xiaoro ang kapatid ko, nasugatan siya ngayon. Dapat may paliwanag kayo sa kanya, di ba? Sana matuto si Tita Liu mula rito at magbago. Tsue, huwag kang masyado. Lumabas ka na. Sige, nilapitan mo ako. Pinagustuhan kita, tapos parang di mo ako kilala. Niloloko mo ba ako? Masakit, no? Sa nakaraang buhay, masakit din. Ano ba ang layunin mo? Pwede na ba akong umalis? Manatili ka. Kanina sa G-Family, napahiya ka, wala ka man lang imik. Si Xiaoru. Yung magandang anak na dinala mo, paggaling niya. Palisin mo siya. Mahal, bakit si Xiaoru ang sisihin? Sabi ni Mrs., paggaling mo, umalis ka sa Tsu family. Saan pupunta? Umuwi ka sa pinanggalingan mo. Ang saya-saya ngayon ay. Jiyong, parang may kakaiba sa relasyon mo. Sa babae mula sa Tsu family. May tinatago ka ba sa akin? Maganda siya. Kung ayaw mo, ako na ang kikilos. Huwag kang maglakas loob. Saan ka pupunta? Lumabas ka. Xiaoru, Tatay, halika, tingnan kita. Ang hirap ng pinagdaanan mo. okay lang ako, tatay. Ayokong maging pabigat sa Tsu family. Masakit ba dito? Hindi. May sugat din sa binti, no? Tingnan ko kung malala. Huwag na, tatay. Kakalagay ko lang ng gamot. Si tatay at si Xueru.
Tatay, paano mo nagawa? Swexu. Naisip ko kahit gamitin mo ako, okay lang. Mahal kita. Pwede bang umasa sa balikat mo? CJ. Bakit? Minsan, ang mga taong pinakamalapit sa'yo ang siyang nakakasakit sa'yo. Ako ba ang sinasabi mo? Wala kang kinalaman dito. Mula ngayon, huwag na tayong magkita. Tita Zhao, sabihin mo kay Xiaoru. Dumalaw si Ji Xiao. Suxu. Ako. Hinanap kita. Sinabi ko na. Huwag na tayong magkita, Ji Xiao. Pasensya na sa kaguluhan kahapon. Sa inuman mo, ang pamilya Xue ay handang magbayad para sa lahat ng pinsala. Huwag nang magbayad. Isipin na lang nating utang mo sa kinto, pwede ba? Abusado ka na. Ito, sa'yo to, di ba? Salamat. Nandito na po kayo. Pasensya na, Ji Xiao, kasalanan ko. Hindi ko agad na ipaliwanag ng maayos. Miss Juru, magpahinga ka mabuti. May pagkukulang din. Ang aming seguridad. Paumanhin. Hindi mo ba sinabing dumalaw siya para sa akin? Kailangan mong magsikap pa. Ako ang napagbintangan, pero para akong hangin. Kuya Tu, kailangan kitang makausap. Bakit mo ako sinusundan? Nag-aalala ang kuya mo sa'yo. Kaya pala nagmamadali para hanapin si Miss Tsui. Di maayos ang pagligaw mo? May ilang magagandang alak ako sa bahay. Uminom tayo. Ano sa tingin mo? Wala akong gana. Di ako na ang manligaw kay Tsui Tsui. Para magamot yang pag-ibig mo. Subukan mo. Sigs na, umalis na tayo. Kuya Tu, Nabigo ako sa'yo. nandito ako para humingi ng tawad. Magbihis ka, nakakairita ka. Hindi ko nagawa ng maayos ang trabaho. Paano hindi maayos? Masyadong swerte si Tsu Tsu. Parang ibang tao na siya kumpara sa dati. Huwag kang magdadahilan. Ako, Nakalimutan mo na ba kung bakit kita ipinasok sa pamilya Tsui? kukunin ko agad ang tiwala ni na Tsue Jing at Jinggu. Palitan si Tsue Tsue at kunin ang negosyo ng pamilya Tsue. Humanap ng pagkakataon. Dalhin mo siya rito. Gusto kong makita kung ano ang kakaiba sa kanya. Salamat, Brother Tu. Lolo, nag-alala ka. Ano ang posisyon mo sa proyekto sa Haicheng? Ang proyektong ito, kailangan ba talaga itong gawin? Kung hindi natin makuha ang proyekto sa Haicheng, Ako, ang pamilya Tsui ay umaasa na lang sa iyo. hindi pa ba natatapos ang gulo namin? Tsueru, lumayas ka sa pamilya Tsue. Nanay, ano ang nangyari sa'yo? Ikaw na pasaway dahil sa'yo napagalitan ako ni Lolo. Nang todo. Nanay, kung palalayasin mo ako ngayon sa pamilya Tsue, hindi ba lalong mapapatunayan ang iskandalong ito?
Hindi mo ba gusto na makipagrelasyon ako sa pamilya G? Dumating si Ji Xiao sa bahay para bisitahin ako. Nanay, may pagkakataon pa ako. Sige, bibigyan kita ng 1 buwan. Gugustuhin kong mapunta kayo sa impyerno. Tatay, May nagkagulo sa party. pero naayos na. Ipagbigay alam mo sa grupo. Itigil ang lahat ng negosyo ng pamilyang iyon. Wala nang makikipagtulungan sa kanila. At bakit may balita na ikaw ay nagkakarelasyon sa isang biglang yaman na anak na babae? Kung balita lang, huwag mo na lang pansinin. Masama ang ganitong balita para sa iyo. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya G. Wala nang pag-asa ang kuya mo. Tandaan mo, negosyo muna. May problema. Ang swerte. Interesado rin pala si MS Xu sa proyekto sa Haichen. Si Ji Xiao talagang nasa lahat ng lugar. MS Xu dahil nasa restaurant mo na ako. Sabay tayong kumain. Salamat sa kabutihan mo. Hindi na kailangan. Ang babaeng iyon, Huwag lumingon. May mukha ka pang humarap sa akin. Ano ba ang nangyari, aking mahal? Ilang araw ka nang hindi nakikipag-ugnayan sa akin. Gago. Lokong-niloko mo ang damdamin ko. Sige na. Pero nung araw na yon, hinayaan mo ang kapatid mo. Naapihin ako. Nandito na nga ako para humingi ng tawad. Sige na, huwag ka nang magalit. Saich, isplurge mo ako ngayon. Kung sinuportahan mo lang sana kami, ang pamilya Leng, hindi sana napunta sa ganitong kalagayan. Huwag masyadong mainit ang ulo. Ako na nagsasabi. Bakit ba kailangan mong gawin to sa nanay mo? Nagalit na nga ang tatay ko sa Amerika dahil dito. Si Tsue ang may kasalanan nito. Sana namatay na lang siya sa aksidente noon. Kung ganoon kagalit sa kanya, may naisip akong paan. Anong paraan? Ain muna tayo. Pagdating natin sa hotel, depende sa performance mo. Ang sama mo. Nakakainis. Paumanhin, Jiming. May utos mula sa taas. Hindi ka pwedeng magsing dito. Ano? Tingnan mo ang mukha ko. Restaurant ito ng pamilya G. Wala kaming magagawa. Sige. Sa sarili naming restaurant, pwede na bang magbayad gamit ang card? Pasensya na, Jiming. Hindi gumagana ang card na ito. Paano nangyari yon? Tawagin mo ang manager. Pasensya na. Ang aming manager ay tinatawag na Master Jiong. Pa sa meeting sa grupo. Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Gusto mo bang mapahiya ulit ako? Naku, anong nangyayari? Magkano lahat? Kasama ang isang bolt ng steel cheval blank. 14,520. Pwede nating i-round off. Baka pwedeng ikaw muna ang mag-advance? Babayaran kita mamaya. Gago ka. Ngayon, ako pa ang magbabayad ng kinain mo? Anong kailangan mo? Malamig ang trato sa akin ni nanay at tatay. Malungkot ako. Samahan mo ako lumabas para magpahangin? Saan tayo pupunta? May bar na masaya. Baka gusto mong tumungo roon at uminom. Hindi ka na makapagpigil, no? CJ, Dito tayo. Ngayon, tingnan natin kung paano ka tatakas. Maganda ang lugar, no? Hoy, ganda. Hindi kita nakikita rito noon. Huwag mo siyang pansinin. Unang punta mo pa lang yata. Iha, halika. Ikaw ay i-cover ni kuya ngayon. Zero, gusto mo naman uminom, di ba? Halika. Sila na magbabayad. Masakit ang tiyan ko. Pumunta lang muna ako sa banyo. Kayo na magsaya.
Bigyan mo naman ng konting galang. Huwag mong guluhin ang aking customer dito. Kumusta, Lootu? Sana hindi nila nasira ang kasiyahan mo dito. Ang mga unang business na customer sa aming bar ay binibigyan namin ng espesyal na atensyon. Lalo na sa isang magandang babae na gaya mo. Nabalitaan ko sa aking kapatid na babae na espesyal talaga ang lugar mo. Hindi ko naman makita kung anong espesyal dito. May interes ka ba maglaro ng isang laro? Kung manalo ka, lahat ng gastos mo ngayong gabi dito ay libre na. Kung libre lang naman, tatanggihan ko. Sedge, sabihin mo. Kung manalo ako, Boss Lo, lahat ng benta ng bar ngayong araw ay mapasa akin, okay ba? Paano naman kung matalo ka? Kasama ko ang aking kapatid dito kung matalo ako. Paiiralin ko siya bilang waiter dito bilang kabayaran. Bakit mo ako gagamiting pusta kapag ikaw ay natalo? Nagbibiro lang ako, bakit ka naman nagiging seryoso? Hindi ito biro, sigurado na may napansin siya. Kaya sabihin mo, ano ang kaparusahan kapag natalo? Kung natalo, simple lang, kailangan mong inumin itong baso ng alak. Pwede. Sage, hulaan mo kung magkano ang pera sa loob nito. Hulaan ko. Pwede ba akong makisali? Sa larong ito, isama niyo ako. Matagal ko nang naririnig na hindi pumupunta si yung Master G sa mga lugar na ganito. Hindi akalain na pumayag kang pumunta sa maliit kong lugar ngayon. Ito ay isang karangalan para sa akin. Yang Master Jai. Ako at si Boss Lo ang naglalaro ngayon, bakit hindi? Maghintay ka na lang ng susunod na round. Noong nakaraan, may utang ka sa aking pabor, di ba? Gagamitin ko na ito ngayon. At hindi mo pwede itong tanggihan. Boss Lo, ganito na lang. Sasagot ako para kay Miss Tsu. Kapag nanalo ako, ang lahat ng benta ay mapapa kay Miss Tsu na at ang alak. Ako na rin ang inom nito. Kapag naman ako natalo, umuwi na si Miss Tsu. Dadagdagan ko pa ng 1 bilyon. Sage, lahat. Ayo po ang masusunod. Hula ko, 0 ang laman ng card na ito. 0. Paano naging 0? Sigurado ka? Ang galing. Ang galing talaga ng yung master ng pamilyang G. Nanalo ka. Sa iyo na ang card na ito. Ipapadeposito. Ang lahat ng kita ngayong araw. Ay. Si Jeong, hindi. Kumalma ka. Nakalimutan mo na kung paano kanya niloko sa nakaraang buhay. Anong nangyari? Alam ko. Hindi pwedeng 0 ang laman ng card na ito. Alam niya, sa kapangyarihan ng pamilya ninyong Jay, hindi mahirap na i-0 ang isang bar. Kaya, ayaw niyang maging kaaway mo. Mukhang hindi ka naman pala ganun katanga. Basta. Salamat ulit sa pagsagip mo sa akin. Huwag ka nang babalik sa ganoong lugar. Inuutusan mo ako. Hindi mo alam kung ano ang gusto ng lalaki. Oh, hindi ba ako sapat para sa'yo? Lasing ka na. Ikaw ang may gawa. Hindi dapat paniwalaan ang sinasabi kapag lasing. Hindi dapat paniwalaan. Ang sinasabi ko, paniwalaan mo. Sabihin mo, gusto mo ako. Gusto man o hindi. Ano naman ang magagawa? Sumama ka sa akin. Pakasal tayo. Ikaw. Hindi mo dapat ininom ang basong iyon. Bakit? Putang ina, tatakas ka pa? Mali ako, Kuya Tu, hindi na ako ulit. Nakalimutan mo kung sino ang nagbigay sa iyo ng identidad. Ang nag-ayos sa iyo mula sa batang ulila sa orphanage at ipinasok sa pamilyang Tsue. Hindi pa nakumpleto ang gawain ni Brother Tu. Hindi ko malilimutan. Sa iyo. Gaano karaming pera at pagod ang inilaan ko. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Sigurado akong ako ang papalit kay Tsuetsu. At makukuha ko ang negosyo ng pamilya Tsue. Talaga?
Pero ang narinig ko, palalayasin ka na ng pamilya Tsue. Brother 2. Mag-iisip ako ng paraan para manatili. Maniwala ka ulit sa akin. Isang bises lang. Anong ginagawa mo? Kami, Wala kaming ginawa. Ang hirap kitang isauli dito. kaya may droga pala yung basong iyon. Kita mo, hindi ka na makakapunta sa ganun lugar. Kung wala ako kahapon, ano na lang ang nangyari sa'yo? Ikaw, bakit hindi ka umalis? Ano sa palagay mo? Ano ang pinainom mo sa akin? Ang pangit ng lasa. Honey at suka, pampagising. Teka, wag munang isuka. May timba ba kayo? Nasa banyo. Kaya, Nagsuka ka buong gabi. Basta ayos ka lang. Aalis na ako. hoy! Kumain ka muna ng almusal bago umalis. Alaynan. Hindi ko inaasahang marunong ka pala nito. Sa totoo lang, ito ay sinadya kong inaral para sa'yo. Kainin mo na habang mainit. Ito ay para sa paborito kong babae. Ibibigay ko ito sa kanya ng personal. Tungkol sa nangyari kagabi, ano na ang desisyon mo? Anong bagay? Yung sinabi ko sa iyo bago ako himatayin. May isang bagay akong gustong pag-usapan sa iyo. Palaging may American package si G. Pwede na bang i-deliver ngayon? CJ, Muna tayong umalis. darating ang padala mula sa Amerika, ipapadala ng property management. Dito ka lang umupo. Ikaw ang tumawag sa restaurant para hindi ako makapirma? At pinatigil mo ang card ko? Ikaw ang kuya ko. Ano, ngayon hindi mo na ako papakainin? Oh, kagabi sobrang lasing ako, nasuka ako sa sahig. Hindi pa naayos ng cleaner. May tinatago ka bang babae dito? Kung may usapan, sa opisina na lang. Kakain na ako ng masarap. Hindi naman siguro kailangan mag-alala ng ganito. Ayaw mo rin namang makita niya ito, di ba? Kanina, sinabi mong may gustong makamit. Gusto kong ipaglaban ang pamilya Tsui para makipagtulungan sa G-Group. Ang oportunidad sa Hygiene Project. Kung ikaw ang nagsabi, papayagan ko kayo. Hindi na, sasali ako sa regular na bidding. Sige, pag uwi mo ngayon, maghanda ka na agad. Bukas ng alas 10 ng umaga, dalhin mo ang mga dokumento, magmi-meeting ang G-Group. Esan, Sumama ka sa akin. Pakasal tayo. Boss, tungkol sa balita tungkol sa inyo. Anong balita?
Wow. Tingnan mo. Si Jiong, ang lakas ng loob maglaro. Dinala niya ang babae sa bar, sa bahay niya. Normal lang yan, ganun ang mga lalaki. Ikaw rin. Sinong may lakas ng loob? Wala na yan. Kapag pinakasalan ni Tsuero si Jiong, maungusan din niya yan. Pinapakasal mo si Tsuero kay Jiong? Makikinig ba si Tsuero sa akin? Ang tatay niyo. Gusto lang niyang si Tsuetsue ang magmana. Spoil. Huwag ka nang magsalita, baka marinig ng tatay. Huwag mo munang sabihin, paang pamilyar ang tao sa litrato. Tatay, nanay. Nawala ko si Ed. Anong sinasabi mo? Ganon na siya kalaki, paano siya mawawala? Kagabi, nag-inuman kami sa bar. Tapos nawala si Ed. Isang gabi siyang hindi umuwi. Dinala ka ni Xiaotsu sa ganong lugar? Tatay, huwag mo siyang sisihin. Sinabi niyang ililibre niya ako. Hindi lang namin inaasahan. May nakilala akong masamang tao sa bar. Buti na lang nakilala ko si Master Jiong. Siya ang sumaklolo sa akin. Pagkatapos, wala na akong alam. Nang magising ako, nakahiga na ako. Sa bahay ni Master Ji. Ano? Jiong. Ikaw pala yung nasa litreto. Ayos. Ma. Hindi ka ba galit? Masaya nga ako eh. Halika dito. Naku, paano ka nasugatan itong mukha mo? Ikaw. Talagang nag-overnight ka sa bahay ni Jiong. Pa, wala akong nararamdaman para kay Jiong. Huwag mong sisihin si ate, hindi niya alam na may mangyayari sa akin. Itong si Xiaotsu. Katulad ng ina niya, masama ang ugali, hindi makatiis ng iba. Itong si Jiong. Hindi naman siguradong mabuti, ilang taon na kitang inalagaan, paano ako makakatiis? Na makita kang pumapasok sa apoy. Pa, ayoko rin kayong iwan. Pero, pa, kahit hindi ako tunay mong anak, hindi mo to dapat gawin. Pa, anak mo ako, pakawalan mo ako, pa, huwag ganyan. Ayos, tong matandang manyak. Alam ko na, may balak ka sa kanya. Ano, ngayon hayagan na. Ako, wala akong ginawa, siya. Siya ang nanukso sa akin. Tao ka pa ba? Talagang wala akong ibang iniisip. Ma, alam din pala ni Ed. Pero pinagbawalan niya akong sabihin sa'yo. Sabi niya sa'yo, selosa. Ayos. Kung ano ang ama, siya rin ang anak. Ma, huwag mo akong palisin ngayon. Kasintahan na ako ni Master J. Kapag nalaman niya, wala na ang pamilya Tsue. Matanda't bata, kinakain mo ah. Ang nangyari ngayon. Walang dapat magsabi kahit isang salita sa labas. Magpakasal ka ng maayos sa pamilya J. Kung hindi, magdusa ka. Hindi ka pa ba alis? Miss, hindi ko alam kung anong nangyari sa sasakyan. Hindi na ito umaandar. Tito Chen, tawagan mo na lang ang tow truck. Ako na ang bahala. Sej, tatawag ako. Ang swerte naman. Sabi ko na, yung magandang hubog na yan, paang nakita ko na saan man. Hindi ko akalain na si Miss Tsui pala. Boss Lu, Nasiraan ng sasakyan. Kailangan mo ba ng tulong? hindi na, tatawag na lang ako ng sarili kong sasakyan. Huwag naman, sumakay ka na, saan ka pupunta, ihahatid kita. Hindi na abot. Huwag ka nang mag-atubili, importante ang trabaho. Boss Jai, may bisita po, isang babaeng ang apelyido ay Tsue. Papasukin mo siya. Biglaan pong may ibang lakad ang Ed ko. Pinapunta niya ako para pag-usapan ang proyekto. Wala akong natanggap na ganoong abiso.
mahalaga ako sa mga magulang ko. Sabi pa nga nila, sa hinaharap, ako ang mamamahala sa negosyo ng pamilyang Tsue. Kung wala ang ate mo dito, dito na lang matatapos ang usapan natin. Ganoon na lang ba kadali ang paggawa ng susunod na presidente ng G Group? Hindi mo man lang bubuksan, puno na. Katapatan ang dala ko. Ano ang ibig mong sabihin? Matagal na palang nag-usap si Luotu at ang Etko. Gusto ng Etko na lumapit sa'yo sa pamamagitan ng bidding. Kasama na ang pagtulog niya sa bahay mo. Plano yon niya at ni Boss Luo, isang panloloko. Kung hindi, bakit? May kumuha ng litrato sa labas ng bahay mo. Kasama niya ngayon si Luotu. Hindi ka naniniwala? Tatawag ako. Ete, kasama mo ba ngayon si Boss Luo? Paano mo nalaman? Wala lang, mag-enjoy kayo. Baba na ako. Ilang litrato lang yan, wala yan. May oras ako. Pwede ka nang umalis. Ganoon ka ba katagal kay Tsutsu? Alam ko na, nung gabing yon, kayo. Hindi ko inakala na si Ji Xiao. Isa ring tanga na iniisip lang ang ibaba. Mali. Ikaw, Labas. Maghanap ka agad ng sasakyan para sa akin. Saan ito? Miss Tsue, sa totoo lang, nung unang pagpasok mo pa lang, naakit na ako sa'yo ng husto. Boss Luo, hindi angkop ang mga sinasabi mo. Boss Jai, totoo ba yung mga kumakalat na litrato online? Yung babaeng tumuloy sa bahay nyo, kayo ba'y nakakilala sa bar? O saan man? Wala ka bang paliwanag? Wala akong dapat ipaliwanag. Siya ang aking nobya. Sino po ang nobya nyo, Boss Ji? ako ang nobya niya. Pwede po bang magsalita kayo? Ano ang kalagayan nyo ngayon? Magpapakasal na kami. Nagpapanggap ka pa, nung nakaraan nakawala ka pa. Ngayon, kailangan ng tapusin to. Okay ka lang ba? Paano kung may mangyari sa'yo, paano ako? Ang batang di sumusunod ay dapat parusahan. Sino ka? Sinong nag-utos sa'yo na pumasok? Zauma, huwag kang sumigaw. Huwag mo akong tawaging Lily, ako ang tunay mong ina, di kita kilala. Umalis ka rito. Alam kong galit ka sa akin. Pero nung panahon na yon, wala akong magawa, ang tatay mo. Iniwan tayo, ako lang, hindi ko talaga kayang buhayin ka. Huwag tumawag ng pulis, huwag tumawag ng pulis. Nakita kita sa balita. Laki na ng aking Lily, at ang ganda-ganda mo pa. Huwag kang ngang magdrama. Iniwan mo ako sa ampunan. Hindi pa ba yon sapat na kalupitan? Noong bata ka pa, madalas kitang binibisita, tumigil ka. Kung talagang mahal mo ako, ngayon, umalis ka na. Lily, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang ina mo'y wala na ring mapagpilian. Huwag mo akong tawaging Lily. Ang apelido ko ay Tsu. Ulitin ko. Ngayon, umalis ka, sige ka, magsasalita ka ng kung ano-ano. Umalis ka rito, Lily. Kakarating lang, pinalayas mo na, kilala mo. Ikaw ang nag-ayos para pumasok ang babaeng yon. Nag-leave si Zauma, ito ang bagong part-time helper. Tita Liu, ba't ka ganyan kabalisa? Di mo talaga apelyido ang Xue, di ba? Ano na namang away?
Xiaotsu. Xiaotsu. Bilis. Okay ka lang? Tsueru, kapatid mo siya. Paano mo siya nasaktan? Ako. Ed. Yung kasambahay na dala ng ate ko, siya. Pumasok siya sa kwarto ko para magnakaw. Wala po. Nanay, galing po siya sa lehitimong agency. Hindi siya gagawa niyan. Hindi siya gagawa ng ganyan. Ginoo, ginang, ngayon lang po ako unang pumasok dito. Hindi ko po kabisado ang bahay. Napasok ko po ang kwarto ng binibini. Kasalanan ko po, alis na po ako. Parang pamilyar sa akin ang mukha ng alin na ito, kahawig ni Xiaoru. Medyo magkamukha. Kung sasabihin ko ngayon ang tunay mong pagkatao, makakapagtrabaho ka pa kaya? Sa pamilya Xu, Nanay, inaantok pa ako kanina. Baka nag-overreact lang ako. Xiaoro, huwag mong kalimutan, ikaw ang nobya ni Ji Xiao. Mahilig magsismis ang mga katulong, masisira ang pangalan mo. nobya, Hindi mo ba nabalitaan? Doon siya kay Ji Xiao, nagpalipas ng gabi. Alam na ng buong lungsod ngayon. Ang ating Xiaoro ay magiging MRS presidente ng G Corporation. ikaw ba iyon? Alam mo sa sarili mo. Xiaots, kung ayaw mo, huwag kang mainggit sa kapatid mo. Hindi mo inaasahan, di ba? Nauna na ako sa'yo. Sa nakaraang buhay, si Jiong ang napili kay Xueru. Maari kayang maulit muli? Ang lungkot mo. Wala namang dapat ikatuwa. 3 balita, gusto mo bang malaman? Ano-ano iyon? Una, hindi tunay na ina ni Xueru si Tita Liu. Sino siya? Artista lang siya na hinirko, pero may bagong nakita ako. Lumitaw na naman si Luotu. May kinalaman din siya dito. Sinira ni Luotu ang bahay ni Tita Liu. Pinilit siyang umalis sa pamilya Xu. Ayos lang ba si Tita Liu? Huwag kang mag-alala, inayos ko na. Kaya, si Xueru ang nag-utos kay Luotu. Sa halip, nakita kong may orphanage si Luotu. Maraming babae roon ang binago ang pagkakakilanlan. Para maghanap ng magulang o mag-ampon. Ganoon din si Xueru. Kaya ang layunin ni Luotu ay gamitin si Xueru para kontrolin ang pamilya Xu. Ang galing. Gusto ko to. Ano ang pangalawang bagay? Pumayag ang board na mag-rebid. Maaari kang magpresenta anumang oras. Ha? May pangatlong bagay pa, ayaw mo bang makinig? Ano ang proseso para maghingi ng kamay? Mahal mo ba ako? Siyempre naman. Kaya magpapakasal ka ba sa akin? Hoy, huwag kang magpakaluma. Kaluma-luma? Niloloko mo na naman ako. Sabihin mo, si Tsueru ang nag-amin na siya ang kasintahan ni Jiong. Sa batas ng tatay ko, maaaring magbago ang desisyon niya na ipamana ang grupo kay Jiong. Maaari kang umangat. Tama. Tayo naman, hindi maaring magpahayag. Anong bulok na batas yan? Dahilan lang yan. Huwag kang magmadali. May babi na tayo. Ano? Xueru. Bakit siya tumatawag sa akin? Ano ba yan? Ikaw ang nagplano ng aksidente. Di ba? Anong sinasabi mo? Huwag kang magpapatid. Magsama tayo. Ito ang aming detalyadong plano para sa proyekto ng Haicheng. Kumpiyansa kaming makukuha ng aming Su-group ang otorisasyon. At matatapos ito ng may mataas na kalidad at mabilis. Mayroon ba kayong anumang mungkahi? Gusto kong itanong kay MS Tsui, bakit sa proposal ay may quote para sa construction, ngunit zero ang quote para sa design? Dahil sa disenyong ito, mas binibigyang diin ang pagpapalit at pag-aayos ng infrastruktura, hindi ang itsura. Kung palalakihin ang disenyo ng itsura at ulitin, magdudulot lamang ito ng hindi kinakailangang gastos. Inalis ko ang bahaging ito ng gastos.
Bilang pagpapakita ng aking sinseridad at para mas maraming benepisyo ang mapag-asa. J-Group. Hindi ko inasahang ganoon ka-practical, MS2. Boss G, sa mga proposal na ito. Ang kote ng Tsue ang pinakakomprehensibo at pinakamaisasagawa. Iboboto ko ang Tsue. Binabati kita, Ines Tsu. Ang authorization para sa Haicheng ay sa'yo na. Salamat sa lahat. Hindi namin bibigin ang inyong tiwala. Nga pala, dahil nandito na tayong lahat ngayon, may personal akong bagay na ipapahayag. Boss Jai, may babae sa reception na nag-ingay. At may dala siyang mga reporter. Hindi namin mapigilan. Papasukin ninyo ako. Papasukin ninyo ako. Kailangan kong makita si Young Master J. Kung may mangyari. Hindi ninyo kayang panagutan ito. Papasukin ninyo ako. Dahil ba mayaman ka, pwede ka nang magwalang bahala? Pwede ka nang mag-iwan ng asawa at anak? Kahit saan pwedeng magwala. Hahampasin mo ang isang buntis. Nakita ninyong lahat, di ba? Naniniwala akong narinig na ninyong lahat noon na ang kasintahan niyang Master Jiong ay ako, si Leng Shuang. Ngayon, sasabihin ko sa inyong lahat na buntis ako ng anak ng pamilya Ji. Tama. Ang batang ito ay talagang anak ng pamilya G. Mabuti at inamin. Ngunit ang tatay ng bata ay si Jeming. Impossible. Hindi ko talaga kilala si Jiming. Hindi kilala? Sige, sino ang kasama mo sa tanghalian na nagkakahalaga ng 74,000? Sino ang kasama mo? Paano mo nalaman yon? Ano ang mapapatunayan ng isang larawan ng pagkain? Mga kababayan, sa party ng pamilya G noong nakaraang 2 linggo, si Ivia Lichuang at ang kanyang ina ay wala sa listahan ng mga imbitado. Paano kayo? Nakapasok sa venue? Ako ang kasintahan ni Jiong, natural. Hindi kailangan ng imbitasyon. Wong, tingnan mo ang listahan ng mga bisita nung araw na yon. Ano ang ibig mong sabihin? Palaging maingat ang pamilya G. May record ang bawat bisita na inimbitahan. Enwell Lengshuang, kailangan mo pa bang makita? Aray, ang sakit ng tiyan ko. Tsietsu, pinsan mo naman ako. Dalhin mo na ako sa ospital, aray. Tsietsu, paano mo naman? Naging ganito kasama? Pinsan, ang daming reporter at camera dito. Huwag ka nang magdrama. Hayaan na lang natin si Jaming ang umasikaso. Ha? Nasaan na sila? Yung mga reporter? Umalis na silang lahat. Walang kwenta. Halika, sumama ka sa akin sa ospital. Ayoko. Bakit pa ako pupunta sa ospital? Malalaman din naman ng mga magulang ko to. Halika na, ipa-abort na natin yang bata. Ayoko. Hala, babayaran kita. Sige na, sa ospital na tayo. Ayoko. Hindi naman talaga ako buntis. Ano? Niloko mo ako? Paano ako nakipagtalik sa isang babaeng tanga tulad mo? Kahit papaano, nakita ko na ang tunay na mukha ng pamilya niya. Mga hayop kayong lahat sa pamilya J. Huwag mo na akong makita ulit. Ikaw ang nag-udyok kay Leng Shuang na maggulo sa G-Group at ang resulta, tawa-tawa ang lahat. Buti na lang, hindi niya ako isinumbong. Tanga sa katangahan niya, isusumbong ka rin niya. Matatanggal kaya ako sa pamilya Tsue. Hanggat ikaw pa rin ang pangalawang anak na babae ng pamilya Tsue, may oras ka pang bumawi. Ang paggulo ni Leng Shuang ay isang magandang bagay pa nga. Kuya Tu, hindi ko maintindihan. Hindi pa naman idinidirekta ni Jiong na girlfriend mo siya, di ba? Kaya gawin nating totoo, yon para wala na siyang pagkakataon na tumanggi. May isa pang tao na pwede nating gamitin. Hindi ko talaga alam na may ganitong plano, yung babae. Ganito. Ipapawn ko sa'yo yung bahay, ako sa opisina matutulog. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsala na ginawa mo sa kumpanya? Talaga, naintindihan ko na ngayon, tol. Pupunta na ako. Iwanan mo lahat ng mga babae sa labas. Papaalisin mo ako papuntang Amerika?
Pinapakolekta na yung mga gamit mo. Sa panahong ito, umuwi ka at samahan mo ng mabuti ang mga magulang. Kung wala namang importante, huwag ka nang bumalik. Huwag, tol, usap muna tayo. Maging lalaki ka. Masakit ba? Naawa ka sa akin. Huwag kang gumalaw, baka gumaling na yung sugat. Sabihin mo. Hinamin mo ang aking kagalaw. Para makulong si Jeming, maiintindihan ko. Pero bakit sinabing anak mo? Gusto niyang sirain ang pangalan ko. Ano ba ang makukuha niya rito? Sek, Wang, bukas na lang yung ibang usapan. Derek J, sabi ng hotel, nasa kwarto si Jiming. Lasing na, sinira ang mga gamit, hinihingi ka. Sige, pupunta ako. Tol. Yung bayad sa kwarto. At alak. Ikaw ang magbabayad. Sino ba ang nag-utos? Na ipablock ang card ko? Bakit ang dami mong ininom? Ang bigat sa puso ko. Noong bata pa. Laging mas magaling ka sakin. Card. Ay block ka agad. Mag-o-on ulit yan pagdating sa Amerika. At Amerika, kailangan ko pang pumunta sa Amerika. Ikaw, ayaw mo lang sakin dito, nakakaabala ako. Ay tataboy mo ako sa mga magulang. Dito, ikaw na lang ang masusunod. Lasing ka na. Huwag ka nang uminom. Tol. Kung talagang kapatid mo pa rin ako. Inumin mo to. Inom. Pasensya na, kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan ko. Huwag mo nang isuot ang damit. Ako na, hindi ko kailangan ng tulong. Hintayin mo ako sandali. Ang bilis, ipinadala na sa dry cleaning. Ji Xiao. Ikaw pala. Sir, sinabi ninyo kanina na kailangan ng housekeeping. Pwede na ba kaming pumasok para maglinis? Hindi na, tatawag na lang kami kung kailangan. Kapatid, sandali lang akong nawala, hindi mo na napigilan. Jiming. Bigay mo sa akin ang cellphone. Naipadala na ang mga litrato, kina mama at papa. Sabihin mo, hindi kaya sila ma-disappoint pag nakita nila? Lahat ng ito, ikaw ang may pakana. Hindi ko alam. Yung waiter na pumasok kanina, siguro, nauna siyang makakita kaysa sa akin. Kapatid kita. Bakit ka naging ganito kalaswa? Katawa-tawa. Alam mo kung gaano kahalaga kay Papa ang reputasyon niya. Mula pagkabata, mahigpit siya sa iyo. Pero ako, laging hindi niya pinapansin. Ngayon, ano pa? Kahit sino, sinaleng Shuang. True. Ikaw lang ang hahanapin nila, si Jiong. Samantalang ako, ang pinakamalinis na lalaki. Ako ang dapat na tagapagmana ng Jigru. Tsietsu. Magsuot ka ng damit at tumayo ka. Jiong, ang dami mong babae. May bago na naman? Sayang, huli na. Narinig namin ang bawat salita mong sinabi. Sino ang niloloko mo? Hotel room ito. Walang CCTV. Buti na lang. Nasa call tayo. Ano nangyari? Sabi lasing na raw si Jiming, kailangan ko raw pumunta ngayon. Sandali.
Ito, Huwag mong i-disconnect ang tawag hanggang sa magkita tayo ulit. Huwag mong hahayaang makuha ng iba ang cellphone. hindi yon ebidensya. Narecord ko na ang buong usapan at naipadala na kay tatay. Huwag ka nang gumawa ng kalokohan, Jaiming. Lakad. Chietsu. Akala mo ba talagang mahal ka ni Jiong? Ang relasyon ko at ni Swexu, kailan pa naging? Karapatan mong unahin. Amy. Ang dakilang pag-ibig naman yan. Sayang lang. Niloko ka ni Tsuetsu. Hindi siya ang tunay na anak ng pamilya Tsue. Ako ang tunay na Heres. Suero, magpatingin ka na sa psychiatrist. Di ba't may batas sa pamilya G na hindi ka pwedeng mag-asawa? Paano ka magiging tagapagmana ng mga G kung hindi? Hindi pwedeng mag-asawa. Tingnan mong mabuti. Ikakasal na kami. Ano nang kinalaman mo rito? May kinalaman. Pamilya Tsu. Ngayong araw na to, hindi ko siya pauwing bohe. Sa tulong ba ng safety test na nasa pinakailalim ng drawer mo? Noong nang pumasok ka sa kwarto ko, ginamit mo ang suklay ko. Di ba? Ang buhok sa suklay ay sayo. Ibig sabihin, lahat ng sample na tinitest ay sa akin. Ang sample na pinalitan mo. Sarili mong ifigay ang laman. Nadismaya ka? At saka, ang laboratoryong yun, isa sa mga kontraktor ng Haichen Project. Tumawag pa sa akin ang may-ari. Ngayon, nasa kamay na ng mga magulang natin ang dalawang test result. Impossible. Nagsisinungaling ka. Ako ang tunay na anak ng pamilya Tsue. Ako ang tunay na Heres. Ako talaga. Ano na iniisip mo? Kahit na lumabas na ang katotohanan, parang hindi masaya. Di mo alam ang buhay, mahalin ang kasalukuyan. May event bukas, kailangan mong sumama. Anong event? Ipapahayag ko sa publiko na ikaw ang nobya ko. Sige, papayag na rin akong ipakilala ka. Pero, paano sa mga magulang mo? Sasabihin ko sa kanila. Mag-asawa muna bago magnegosyo. Saan mo ulit ito nakuha? Nagalit ka kanina at inihagis mo ulit ito. Kalimutan na natin, huwag na natin kunin. Hindi pwede, ito ang paborito ko. Bibilhan kita ng bago. Ayoko. Paano kung mawala mo ulit ito? Kunin mo lang ulit para sa akin. Buong buhay bang kukunin? Kaya. Buong buhay kong kukunin para sa iyo. Huwag kang susumpa ha.